Ang ating Pilipinas ay may Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Heto po uli ang inyong Aling Suset. Kabarangay, Kabunyog. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Medyo maghapon pong umulan, Maghapon. At meron nga pong bagyo na ang pangalan ay Isang, no? Ang pangalan ay si Isang. Hindi daw po dalawa, kundi isang. Yan. At alam po naman natin na ang kamay nilaan ay binaha. Kahapon po ng umaga ay naandun kami sa harapan ng Senado, dahil nga inaano natin yung ituloy na yung impeachment, at imbestigahan talaga itong mga mandarambong, yung mga dambuhalang mandarambong sa ating gobyerno. Yan. Ano po ba yung ating pag-uusapan, Aling Suset? Gusto ko lang bigyan ng pansin itong mga yung ating mga kababayang maralita. Ano ba? Ano nga ba yung tunay na kalagayan ng ating mga maralita? So, alam naman po natin na talaga ang kalagayan ng mga mahihirap ay yan po ay sila po yung kadalasan ape, hirap na, pinagsasamantalahan pa ay ape pa, di ba? Bakit po nasabi yung hirap na, pinagsasamantalahan at ape pa, di ba? Alam nyo, unang-una, i-identify po natin sino ba talaga yung mga maralita. Ang maralita po kasi, hindi lang naman po yan ay yung natatagpuan o nakikita natin sa mga squatter area or dyan sa squatter area o tinatawag nating informal settlers. May mga maralita na manggagawa, pero pag-usapan po natin itong maralita na informal settlers. Ape, kasi wala silang kalaban-laban. Hindi sila makapagpahayag ng kanilang karapatan. Sa pilitang pinaalis sa kanilang mga tirahan ng walang tamang proseso, walang due process. Pinaalis sila ng walang notice kung ano yung kanilang violation. Ang sabi ng mga tao na nakatira sa lugar na yun, hindi ko na po babanggitan kung saang lugar yan. Pero yan ay style tenement. Sila daw po ay pinaalis dahil sa sila ay magulo, hindi nakababayad ng renta, at yung mga anak ay naimbog sa mga illegal drugs at gangs, street gang. So mga kabarangay, mga kabunyog, dahilan po ba yan? Yung mga reason nila na hindi indaan sa tamang proseso yung kanilang pagpapaalis. Opo, nandun na tayo. Tinanggal sila doon sa mapanganib na lugar at inilipat sila doon. Pero, sana naman po, kung may pagkakamaliman yung tao, dapat, bigyan muna nila ng due process, imbestigahan kung totoo ba.
may nakausap po tayo doon na isang residente, isa sa mga pinaalis sa unit, at sila po ay naninirahan sa court ng may 1 buwan na po. Yun daw po ay parang political motivation. So, politika po ang dahilan. Dahil ang kapatid nitong si Mayor, ang kapatid ni Mayor ay tumakbong congressman sa District 1. At muntik nang manalo. Muntik nang matalo. Muntik nang matalo. At siya ay talo doon sa lugar na yun. Natalo yung kapatid ni Mayor doon sa lugar na yun. Kaya, ang pinag-initan ngayon, itong mga taong naninirahan doon sa style condominium na yun, at ang sabi ay, yun na nga, yung mga dahilan. At may nagbulong din sa kanila, dahil sila daw ay ibinoto yung kalaban. Dapat daw ang ibinoto nila yung kapatid ni Mayor. Bakit kailangan diktahan nila yung tao? Meron po tayong karapatan pumili kung sino yung gusto nating iboto. Hindi nila tayo pwedeng diktahan dahil tayo ay nasa democratic country. Hindi po tayo nasa dictatorship. Walang magdidikta sa atin. So yun. Sana po mahal na Mayor, magkaroon naman po kayo ng puso sa mga mahihirap. Huwag niyo pong apihin at pahirapan. At huwag niyong pagsamantalahan. Dahil sa kahinaan nila, tinatakot maraming pulis. Gaan pa. Pagdating na eleksyon, sino po ang pinupuntahan niyo? Mga mahihirap. Mga mahihirap po yung pinupuntahan nyo. Inuuto ninyo. Binibigyan ng ayuda, tupad, lahat. Binibigay nyo dahil para maboto kayo. After election, after na maiboto kayo, haya na po ang kapalit ng ginawa ninyo sa tao. Kaya tayo mga botante, be wise. Be wise. Ngayon, naranasan nyo na po yung hirap. Ipinadama na po sa inyo kung paano kayo inukpi ng gobyernong ito. Kayo na po ang bahala. Magandang araw po. Maraming salamat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.